Limang mga sikreto ng matatagumpay na negosyante. Paano magtagumpay sa mundo ng pagnenegosyo? Kung ikaw ay naghahanap ng mga paraan upang mapalago ang iyong maliit na negosyo, manatili ka at manood hanggang dulo. Ako nga pala si Joel De La Vega, isang negosyante dito sa Pilipinas. Handa ka na bang alamin ang 5 sikreto ng matatagumpay na negosyante? Ang vlog na ito ay naglalaman ng 5 mga sikreto na magdadala sa iyo sa tuktok ng tagumpay, kung saan ang bawat tips na ibabahagi ko ay isang ticket papuntang tagumpay. At ito ang unang tips. Alamin ang iyong niche at market. Halimbawa, mayroon kang maliit na karinderya. Maaari kang mag-focus sa pagtitinda ng masasarap na ulam. At ang iyong mga target market na pagbibintahan nito ay yung mga taong hindi na makapagluto sa kanilang bahay. Kasi busy sila o wala na silang time. Kasi nga, busy sila sa pagtatrabaho. Yung mga taong nagmamadali na kasi malilit na sila doon sa papasukan nilang trabaho, sila yung mga magiging customer. Yung niche at market. Mahalaga ang niche at market sa pagpapatagumpay ng negosyo. Ang pag-unawa sa mga pangangailangan at interes ng iyong target market upang magtagumpay. Ayas, pangalawang tip, magkaroon ka ng malinaw na layunin at plano para sa iyong negosyo. Kung ang layunin mo ay magkaroon ng 100 na regular na customer sa loob ng 3 buwan, ay maaaring magtakda ka ng hakbang tulad ng pagbuo ng isang online marketing campaign at pagtaas ng presensya sa social media upang maabot ang iyong layunin. At tulad ng mga ginagawang mga negosyante ngayon, meron silang layunin kung bakit handa silang magbayad para ma-promote ang kanilang negosyo. Malinaw na layunin at plano. Tip number 3, pagpaunlad sa personal at kakayahan. Ito yung susunod, palakasin ang iyong kakayahan. Halimbawa, kung nais mong palakasin ang iyong maliit na negosyo, ay maaari kang sumali sa mga nagtuturo ng mga idea sa pagpapalaki ng negosyo. Katulad nung ginagawa ko, katulad sa amin, gusto ko pang palakihin ang aming negosyo. Kaya dumadalo ako sa mga seminar tungkol sa pagpapalago at pagpapalaki ng negosyo. Klaro? Pang-4 na tip, maging handa ka sa pagbabago at pag-aaral. Halimbawa, kung may bagong trend sa market na magiging popular tulad ng paggamit ng mga influencer sa marketing, huwag kang mag-atubiling subukan ito at mag-aral kung paano ito magagamit sa iyong negosyo. Ang pagiging handa at pag-aaral ay mahahanda ka sa mga bagong oportunidad at hamon. Kilala mo naman siguro si Diwata Pares Overload, di ba? Dahil sa mga social media influencer, kaya kilalang kilala siya. At ang huli, ang pinakamahalaga, maging matyaga at determinado. Halimbawa, kung may mga pagsubok at hamon sa iyong negosyo, tulad ng mababang benta sa unang ilang buwan, huwag kang mawawala ng pag-asa. Manatili kang matyaga at makakalampas ka sa mga ito. Dahil naniniwala ako na kapag may tiyaga, may asenso. Bakit ko ito ginagawa? Kasi gusto kong magbahagi ng mga alam kong idea. At ang mga tips na ito
Alam kong makakatulong sa mga nagsisimula pa lang o meron ng mga negosyo, ngunit nananatili pa ring maliit. Samahan mo akong labanan natin ang kahirapan. Sabay tayong umasenso kasama ang kapwa nating mga negosyante. Meron nga pala tayong FB page, Team Empleyado Going to Milyonaryo. Join ka dito at mag-share ka ng mga idea mo at pagtulungan natin ibahagi sa iba ang mga alam pa natin sa pagninegosyo. Tulad mo, isa rin akong dating nangangarap lang. Ang pagkaiba natin, ako, ginawa ko kung ano ang pangarap ko. Hindi pa huli ang lahat. Kaya ano pang hinihintay mo? Kilos na! Sabayan mo akong maabot ang tunay na tagumpay. Hindi sa dami ng pera masusukat ang tunay na tagumpay, kundi sa dami ng taong nagtitiwala. Alam kong nagustuhan mo ang mga tips kong ito. Kaya huwag mong kalilimutan mag-like, share, at follow mo na rin ako. At mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel, Team Empleyado Going to Milyonaryo. Subscribe ka para sa iba pang mga kaalaman at inspirasyon sa buhay pagnenegosyo. Hanggang sa susunod na pagkakataon. Muli, ako si Joel De La Vega, nagsasabing, gapang lang, papuntang tagumpay.